inalaw ng Panginoon nung umano siya sa tubig. Lumakad siya sa tubig, di ba? Inalaw ng Panginoon na lumakad siya sa tubig. Nung wala na siyang, hindi na siya nag-focus kay Panginoon, ano po yung nangyari? Palingalinga siya. Siya po ay lumubog. Lumubog siya. Pero si Lord, tinulungan siya at inihaahon siya muli. So sa buhay natin, ganun din po. Pag nagkakaroon po tayo ng ganong storm sa buhay, isipin natin, si Lord, inaalaw niya yan. May tinuturo siya sa akin. Ano ba tong tinuturo niya sa akin? Bakit inaalaw niya sa akin tong problem na to? So sa buhay natin, wag lang tayo mag-focus sa problema, sabi ni Lord, bagkus tayo daw ay mag-focus kay Lord. So ano pa yung benefits na makukuha natin once na nakakonektado tayo sa Panginoon? So sabi niya, you will bear much fruits, sabi niya, doon sa salita niya. So magkakaroon daw tayo ng maraming prutas. So yung fruits of the Holy Spirit daw, magkakaroon. Mapupunta daw yun sa atin. Ano po ba yung fruits of the Holy Spirit? Love, joy, patience, long-suffering, kindness, faithfulness, and self-control. Yun. So pag once na nasa atin na, yung fruits of the Holy Spirit, surely, yung Panginoon, ano po yung mangyayari? Dahil nasa atin na, yung Panginoon kikilos na siya, tapos magkakaroon ka na ng yung fruits of the Holy Spirit, compassion, tapos love sa ibang tao. So ang gagawin na natin ay magkakaroon na tayo ng ministry. Tinuro ni Pastor, dapat meron tayong compassion sa ibang tao. Huwag tayo maging selfish na tayo lang yung mas-save, di ba? Dapat ang mission natin dito sa lupa, may goal tayo. Ano daw po? Punuin natin yung langit. Punuin natin siya ng mga anak ng Diyos, yung mga kaluluwa. Dapat yung malayo sa Panginoon, nilalapit natin siyang muli. Yung mga disconnected na. So, remind natin sila, encourage natin silang muli na bumalik sa Panginoon. Na this is your home, come back home. Ito yung inyong bahay. So sabi rin ni Pastora nung nakaraan, parating nare-remind din sa akin yung sinasabi niya na magpunta nga daw po sa church para magkaroon tayo ng buhay. Bakit ko po kinoconnect sa church? Kasi po yung puno, di po ba si Jesus yun? Siya yung head of the church. So tayo yung body of Christ. So tayo dahil yung sanga namumunga na, meron na tayong fruits of the Holy Spirit, dapat po nagkakaroon na tayo ng compassion sa iba. Yun nga, mag-share ng Word of God. Invite natin sila sa ating simbahan. Dapat pinupromote natin sa ministry natin yung church natin. Sino po ba rito yung nagpo-promote ng church pag sa ministry? Pinapakilala natin kung sino po yung ACC. Ano po ba yung mga gawain sa ACC? Nare-remind din po ba tayo sa ganon pag once na nag-share tayo? Yes, ako rin ginagawa ko din yon sa ministry ko dun sa lugar namin sa Taytay. Parati kong ini-encourage sila, yung church namin, powerful yun, 24/7, ganyan. Saan naman po yung church nyo? Sabi naman nung sinesharan ko. So kasi, doon sa tindahan namin, maraming lumalapit. Yung iba, close ko na. Pag may chance ako, sinisharan ko sila ng Word of God. Tapos pag once na sharan ko na sila, sasabihin nila sa akin, saan naman po ba yung church nyo? Actually, meron po kaming gawain dito sa Taytay, pero yung pinaka-main church namin is yung doon po sa Mandaluyong. Ay, ang layo naman po, sabi nila sa akin. So sabi ko, kasi po doon po kami tinawag ni Lord eh. So, marami naman pong church dito. Bakit doon pa po kasi kayo nag-church? Sabi sa akin, hindi po, nandun po talaga yung puso ko. So, ganoon, inaano ko sa kanila, pinapakilala ko sino yung Diyos ko, tapos sino yung simbahan ko. Siyempre sa simbahan, sino ba yung namumuno? Di ba? Yung head of the church, di ba? Yung ating Panginoon. So kung nandito siya, tayo, body of Christ, ano ba yung ginagawa natin para sa ating simbahan? So pinopromote natin siya, pinapakilala natin siya, na ito yung church namin, powerful church, tapos may PHAP kami, 24/7. So napakasipag po ng pastor namin. At sabi ko pang ganon,
Ang sipag po, hanggang gabi po may prayer meeting. Sabi ko gano'n, everyday po yun. Ay talaga po, opo, pwede po kayo makinig. So, pag once na gano'n na yung topic namin, parang ang sarap-sarap na po sa pakiramdam. So, yung calling ng Panginoon sa atin, nangyayari. So, nagkakaroon po ng, ano po, yung sanga nagkakaroon na ng bunga. Yung bunga na yon, yun na yung ipipresent natin sa Panginoon. Yun na yung pinaka-point ng ating pananatili sa Panginoon. So sa bawat isa na nandito ngayon, syempre we encourage everyone, maybe yung iba nating friends wala dito, yung iba nating classmate, yung iba nating ka-team. So ito yung chance na i-remind natin sila na manatili, chat natin sila, i-message natin sila, kumusta ka na? Yun, hinahanap ka na ni Lord, namimiss ka na namin, gano'n. Minsan ginagawa ko din siya. Meron akong chinat dito, wala siya rito. Sabi ko, bakit kaya ang tagal-tagal niya nang wala dito? Ewan ko ba, binigyan ako ng heart ni Lord na parati ko siyang i-chat. Thank you naman si Lord, sinagot naman yung prayer. Pumunta talaga siya. So natuwa ako nung magkita kami Sunday, talaga nagayapusan kami. Kasi yung prayer ko sinagot na hindi mo rin nakalain. Pag once na pinag-pray mo yung isa, di ba? Talagang pumupunta siya. So sabi ko talagang powerful talaga yung prayer. So sinasabi din na patuloy tayong continually seeking seeking the Lord by prayer, in prayer. So napaka-powerful ng prayer. So yun nga, encourage natin yung mga wala dito, yung mga dating katabi natin, wala na sila. Chat natin sila, kumustahin natin sila. Siguro naghihintay lang sila, di ba? Naghihintay lang sila na, ay, kinukumusta akong Sister Mayan, siguro pinapapunta niya na ako sa simbahan. Parang ganon. So naalala ko, dalawa yung chinat ko dito. Tapos pangatlo, yung kababalik lang na kasama namin. Yung nasa Morong ngayon kasama ni Pastora Rachel. So yun, minsan kailangan lang nila ng ano po, kumusta? Musta ka? Diba? Parang ganun lang. Musta ka? Yun lang. Yung word lang na yun. Yun lang yung hinihintay nila. Parang minsan, parang kailangan lang nilang, naghahanap lang sila ng, hinahanap na ba ako? Ganon. So, napaka-importante kahit, chat natin sila ng musta ka. O, tinan mo si Hort, ngiti ng ngiti. So, thank you. Kasi, dahil konektado tayo kay Lord, nananatili tayo, yung power, yung glory, kanino po mapupunta? Saan po? Kanino po? Sa atin. Di ba galing sa Kanya, dun sa puno. Dun po sa puno, ayun, nagpo-flow po. Nagpo-flow yung provision ng Panginoon. Minsan, hindi natin Minsan iniisip ko, bakit nga ba sila talaga umaalis? Diba? Yung iba, bakit sila magpapaalam? Sabi nila, bakasyon lang. Pero sana babalik sila. Alam ko yung iba nakabakasyon po ngayon. Sila Ate Rufa, sila Kuya Elmer, nagpaalam po sila. Pag-pray po natin yung mga wala po dito na after ng vacation, makabalik naman po. So, napaka-importante na nakikita ni Lord na tayo po ay nagmamahalan. So sa ganyang way, kahit sa konting message man lang, pinapakita mo na, miss na kita, mahal ka namin, balik ka na sa church mo, parang ganon. So, nakakatuwa na etong chance na to, binibigay sa atin. Pero may narinig ako, sabi, yung iba daw po ayaw mag-share or mag-preach ng Word of God. Naunahan daw po sila ng kaba, hiya, takot. Pero si Lord, sabi sa 1 Timothy, yung binigay sa atin, He gave us not timid but power. Meron tayong power, boldness. So yung binigay sa atin, gamitin natin siya. Gamitin natin siya. Yung iba, nakaraan sinabi, gustong mag-open ng ministry. Step forward, one step
mag-start muna tayo one step. Yung iba nahihiya sila. Pero sabi nga kanina, pag ikinahiya niyo daw ako sa maraming tao, sabi ng Panginoon, ikakahiya ko rin kayo sa Ama. So, wag tayong matakot. Let's try, kahit nakakahiya, kahit nauunahan ka ng kaba. Sa umpisa lang yan. Lahat naman sa umpisa mahirap di po ba? Oh, lahat po, sa umpisa, kahit sa umpisa ng trabaho, mahirap. Umpisa ng school, mahirap. Pero dapat ma-overcome natin siya. Dapat natin siyang ma-overcome kasi overcomer tayo So may narinig pa ako isang pastor, sabi niya, dapat daw sa mga Kristiyano, hindi daw bagay ang mahihina. So natouch ako, ay talaga, hindi pala bagay sa mga Kristiyano ang mahihina. Bakit kaya? Kasi si Lord, victory na siya, di po ba? Victory na siya. Nasa natin yung victory. Nasa atin na yung anointing. Nasa atin na yung power, authority. Ano na lang po yung gagawin natin? Yun, yes. Sabi ni Kuya Paul, obey. Dahil nandito na, let's try. Sabi ni Pastor, sige, try lang tayo ng try. Kahit yung ministry natin dating nawala, sige, patuloy pa rin tayo. Yung iba nanghihina. Yung isa narinig ko, sabi ng isang pastor, ang dami kong dinisciple noon, pero bakit ngayon wala na? Sabi niya ganon. So nag-isip din ako. Sabi ko, sabi ni pastor nga, sabi niya nakaraan, so kahit nawala yung disciple mo, sige, try pa rin ang try. Push pa rin, push. Gawa pa rin tayo ng ministry. Kasi bakit po? Nag-glorify ang Panginoon pag tayo po ay nagmi-ministry. Sabi nga ni Eliza nakaraan, Sunday, dapat babalik tayo sa una. Totoo po. Ako rin, pag inaano ko yung ministry ko, oo nga no, bakit parang kumakaunti, nawawala. Dapat babalik ka talaga sa una. So yung children ministry, yon ngayon, still patuloy pa rin namin ginagawa sa Taytay. Sa Taytay patuloy. Nakakatuwa nga po, i-share ko lang. Yesterday, sila Bible po. Sila Bible, nakakatuwa po. Ayan, magda-drums na siya. Share ko lang po yung ministry sa Taytay. Sa Taytay po, sila Bible po nagmi-ministry sa children's. Ganito siya, nakakatawa. Lola, magmi-ministry kami. Sige, kaya mo? Oo, yung Noah, ituturo ko. Sabi niya, si Noah, ituturo ko. Akyat sila sa third floor, sinundan ko naman, tinitingnan ko kung anong ginagawa. May lamesa, may Bible. Tapos, anong ginagawa niyo? Okay na ba kayo? Nag-pray na ba kayo? Opo, Lola, nag-pray na kami. Nagbabasa na lang kami ng Bible. Yun nga po, Noah, sinishare ko sa kanila. So, nakakatawa po, no? Pag nataniman natin yung mga bata, pag niyo sasabihin children ministry lang yan. Pag once na nataniman natin yung bata, siya mismo nagsasabi sa akin, Lola, magmi-ministry ako. Talaga natutuwa kay Love Bible. Tapos kahapon naman, yesterday, yung kanina, pinicturean ko sila. Dadaan ako dun sa hallway nila, dun sa second floor. Pabilog, nag-gathering sila. Sabi ko, anong ginagawa nyo? Tapos yung isang bata, nagbabasa pala ng Bible, pinicturean ko ngayon. Sabi ko, palakpakan natin yung Panginoon. Lord, nakakatuwa. Dahil sa simpleng bata, sabi ko, sinishare ko rin sa mga youth ko, alam niyo ba sila Bible? Daig kayo. Sabi kong gano'n, daig kayo. Sabi kong gano'n. Hindi ko siya pinupush. Siya lang po talaga nagkukusa. So nakakatuwa, pag wala si Sister Berna, siya, sabi niya partner kasi sila Partner kami si Sister Berna, kausap ko siya kanina, malilate daw siya ng uwi. So ako na lang, sabi niya. Ako na lang! Sabi niya, sige. Sabi ko, kita ko sila doon sa third verse kasi titingnan ko rin kung anong ginagawa. Baka mamaya, hindi naman talaga nagmi-ministry. Totoo naman, nagmi-ministry, nag-picture pa. Tapos nga, kanina, nakita ko naman, nag-gathering, nagbabasa na sila ng Bible. So natutuwa ako. Siyempre si Lord, natutuwa din siya. Kasi namumunga, di ba? Merong bunga. So nakakatuwa na dapat daw tayo mga Kristiyano, ay nananatili sa presensya ng Panginoon. So ang dami kong sinulat dito.
Ang dami ko po sinulat. So sa dami kong sinulat, may isa pa akong sample. Ano pa ba? Wait lang, yung sample ko, meron pa rito eh. About sa, ayun, sa isang tourist. Tayo, minsan akala natin tourist tayo. Ano ba yung ginagawa ng tourist? Pag once sa pupunta sa isang lugar, picture-picture, tapos anong ginagawa? Nagre-rest sila dahil vacation, ganyan. So sa buhay natin, minsan akala natin tourist tayo dito sa simbahan, di po ba? Tourist, minsan papasyal lang, tapos ayan, picture-picture, ang sarap pag-picture dito. Pero mamamalayan mo, minsan wala na sila, di ba? So i-consider po natin yung church natin is holy. So parati sinasabi ni Pastor Ashkaina, let's fear the Lord. Kasi pag alam natin yung Panginoon, nandito siya, nagdedwell siya, syempre may takot tayo na gumawa ng hindi maganda. So si Pastora, bago umalis, marami siyang habilin sa atin. So nalulungkot ako kahit nung nag-share siya, naiiyak siya. So bilang anak, bilang body of Christ, meron po tayong tungkulin sa bawat isa. Oo. Yes, may tungkulin po tayo sa bawat isa. So sabi ni Pastor, dapat meron tayong breakthrough, God of Revival. Pero minsan wala po tayong pagkakaisa. Doon po dapat. Kung gusto natin po talaga ng revival, gusto natin ng breakthrough, tayo po talaga merong pagkakaisa. Ako, naiyak din ako doon sa kanta nakaraan na bigkisin mo kami ng yung pag-ibig, yung pag-isahin mo, yung aming puso. So, ganun dapat yung heart natin bilang mga anak nila Tatay Pastor Philip, Pastor Shekinah. Hindi lang tayo tumitingin sa tao. Siyempre dahil sa kanila, na-meet natin yung Panginoon, di po ba? Kaya tayo nakakonect ngayon sa simbahan. Dahil sa kanila, kala Pastor Philip, Pastor Shekinah, na-meet ko yung Panginoon, nakilala ko yung Panginoon, na-encounter ko siya, maraming miracle, maraming answered prayer. Aalis ka pa ba? Di ba? Hindi ka na aalis kasi dito naranasan mo na yung presensya. Ilang beses mo lang naranasan yung presensya dito. Aalis pa ba tayo? Siyempre hindi na. Mahalin natin yung simbahan kung saan tayo tinawag. Manatili tayo. Dito tayo tinawag. Surely, si Panginoon, kaya ako dito tinawag, may purpose ako dito, di ba? Hindi lang as member. Surely, dapat bawat isa rin tayo nagde-desire ng, magpipreach din ako. Gusto ko rin mag-preach. Gusto ko rin i-glorify ang Panginoon sa buhay ko. Makita si Lord sa buhay ko. Diba? So ano ba yung impact na naging part tayo ng ACC? Bakit ginamit yung ACC sa buhay natin? So yun, parati ko rin pag-gising ko sa umaga, talaga bago ako tumayo, nagme-meditate muna ako, nagpe-pray muna ako. Parati kong inaalala yung first love ko pag nanghihina ako. May time, nanghihina din ba kayo? May time din, di po ba, nanghihina tayo. So pag nanghihina, Lord, parang ayoko na. Lord, parang gusto ko na pong sumuko. Pero nakakatakot pag nag-disconnect ka kay Panginoon, di ba? Pag nag-disconnect, mawawala lahat yung anointing, di ba? Yung calling. Sayang, naumpisa mo na yan. Sayang. Huwag ka na ulit babalik dun sa zero. Patuloy lang tayo kahit anong situation meron tayo, in good times ba yan, in bad times ba yan. Siyempre nangyayari yan, merong purpose si Lord. Parati kong sinasabi, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito yung situation ko? Maybe si Lord may tinuturo siya sa akin. Maybe, sabi niya, mag-rely ka sa akin more, mag-defend ka sa akin more, huwag kang mag-rely sa strength mo. Well, gano'n naman talaga yung ginagawa ko. Thank you, Lord, kasi simula nung dumating kami sa Taytay, talaga hindi ko pa naranasang magkasakit. Truly. Truly talaga. So parati tayong manatili sa Panginoon na kung saan ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan. Stay connected, di po ba? Minsan, ang nakikita lang natin ano po, yung mga bagay na hindi maganda. Kaya tayo nababackslide. Marami tayong complain. Bakit ganito sila? Bakit sila ganyan? So wag tayo pong tumingin sa
tao. Kasi matitisod po talaga tayo. Kung ako rin po, tumingin ako sa tao, makawala na po ako ngayon nandito po sa harapan ninyo. Hindi na po ako nakatayo sa inyo. So parati ko lang tinitingnan si Lord. Bakit ba ako nagpupunta sa simbahan? Siyempre kay Lord. Di ba? Hindi ako nagpunta dun sa misunderstanding ko or kaano, di ba? So nakikita rin ni Lord yung puso mo. Talagang si Lord yung sinisik lang niya. Kasi darating yung point sa time ninyo na pwede rin mangyari yon, di ba? Minsan may spirit of tampo, sabi ni Pastor Philip. Yes, nangyayari. Nare-rebuke tayo. Ako, na-rebuke na rin ako. Sabi nga ni Deacon, ako, maraming beses na ako na-rebuke. Sabi niya gano'n sa akin. Usap kami, kwentuhan kami. Kasi kaya kami ni Deacon minsan banding kami, tapos kwentuhan tungkol sa church, o ano ba nangyayari sa church, o ano bang meron sa church, ganyan kami. Tapos sasabihin niya, ako nga, ang dami ko ng review kay Pastor. Pero hindi ko tinitingnan yun. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi ako tumitingin doon. Sabi ko, parehas tayo. Kasi meron din, yung parang utang na loob ba natin. Meron tayong tinatanaw na utang na loob sa ating church, sa ating mga leaders, especially Senior Pastor, Pastora Shekinah, sila yung naghubog sa atin para mag-grow tayo, di ba? Without that leader, wala yung mga leader, yan sila Pastora Jo, wala rin po tayo dito ngayon kung hindi po sila nagpatuloy. Di po ba? Wala ang ACC, Pastora Asher. So, maging thankful tayo, grateful tayo na meron po tayong mga leader na katulad nila, nagtitiis, nagtsatsaga, maraming pasensya talaga. Sobra, syempre marami rin silang rebuking, alam ko yun. Excuse me po, inom lang ako. Sabi 30 minutes daw, pero actually talaga, konti lang yun na konti lang yung na-prepare ko. So, testimony ko na lang yung konti kong idadagdag. So, about rebuking, marami po akong rebuking din. Si Deacon, alam ko dito sa church, sila po. Pero patuloy po sila. Kaya yung leader natin, pinagpipray po natin sila. Kailangan po nila ng prayer natin. Back up tayo, support tayo. Especially yung mga workers. Everyday natin sila pinagpipray. Sila Cass, sila Nea. Yung mga nag-work po. Kasi hindi po talaga ganong kadali. Si Kyla, galing din ako sa Lee Garden. Nag-work ako doon. Nag-work po ako, naranasan ko. Oo, naranasan ko. Nag-office work ako dito, kaya naranasan ko. So, nagkaroon ako ng guilty heart nung umalis po ako sa church. Bakit? Kasi alam ko yung hirap. Ang hirap. So, pag magpipray ako, naiiyak ako. Sabi ko, Lord, naawa ko sa kanila, gano'n. Pero alam ko, nandiyan ka. Pagpipray namin sila, bibigyan mo sila ng pagtitiis, pagtsatsaga upang magpatuloy. Kasi kung wala po sila, sino po yung kikwilo sa ating simbahan? So, yun lang. Sobrang nabibless ako sa simbahan natin na kung saan dito po maraming beses answered prayer, maraming miracles. Hindi ko na po yun iisa-isahin. Yun lang po yung encourage ko sa inyo na wag po kayong umalis sa presensya ng Panginoon. Manatili po tayo. Kasi kung patuloy tayong nakakonect sa Panginoon, surely lahat ng nutrients na meron yung Panginoon, magpo-flow din siya sa atin. Kung ano yung mga pagkukulang nyo, provision, ipagkakalob ng Panginoon. Kalakasan. Oh, wala po si Sister Gina, Ate Gina. Nasa Lee Garden. Nakauwi na po sa Leyte. Opo, pinagpipray ko rin si Ate Gina. Kaya nagtataka, bakit po wala siya rito? Nasa Leyte na pala. So yung mga wala po rito, pag-pray po natin sila isa-isa. Especially yung mga worker. Yung nandito po araw-araw. Yun, mga worship team. Yan. Kuya Josh, si Kuya David, yan. Parate. Everyday talaga, dapat nagtutulungan po tayo sa prayer. Kailangan manatili tayo sa prayer. Yun din po yung sharing ni Pastora Shekinah nung nagkaroon kami ng OM fellowship. Na-bless po ko dun sa sinabi niya, yung about prayer. Ako rin, nakukulangan po ko, sa totoo lang. Pero kahit nasa tindahan ako, intercede ako ng intercede. Speaking in tongues pag walang tao, ganyan. Kasi baka pag nakita nila ako, ano to, nababaliw.
Ano to, may kausap ba to? Nag-iisa lang siya doon? Bakit pray siya ng pray doon? Intercede siya? Totoo po. Totoo po. Pag minaalala ko isang tao, pinagpipray ko na siya agad. So napaka-importante po yan. Bawat isa po sa atin, ayan, alalahanin natin yung mga faces natin, itong mga kapatid natin nandito. Especially, yung mga disciple po natin. Pag alam na natin ng lalamig, wala na sila, bisitahin na po natin, puntahin na po natin. Kasi dapat po namumunga talaga tayo. Lahat na wala na yung disciple mo. Ano na po nangyari? Pwede, may pagkukulang ka din. I admit, may pagkukulang din po ako. Maybe sa prayer, tapos pag kailangan nila ako dahil may gawain ako, hindi ko sila napupuntahan. So, sorry talaga ako kay Lord. Sobrang sorry ako kay Lord pag wala akong time sa mga disciple ko. Maybe may problema din sila, wala lang silang masabihan, di ba? So, yung purpose natin bilang leader, hindi lang puro share ng Word of God. Baka may mga pinagdadaanan yung mga anak natin, hindi natin alam, di ba? At least kung alam mo, pwede, may pagpipray mo siya, ay may something siya, may ganito siya. So, pagpipray ko siya, tutulungan ko siya, ma-overcome niya yung pinagdadaanan niya ngayon. Di po ba? So, yun lang po yung maiiwan ko. Hindi po ito rules. Ito po ay command ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manatili. Manatili kung saan tayo tinawag, saang simbahan tayo pinapunta, dito tayo, kahit malayo yan, pupunta pa rin ako. Pupunta pa rin ako. Kasi, syempre, dito po ako tinawag. Hindi importante kung malayo o malapit ka. Kailangan kasi yung presensya mo nandito eh. Paano ka rin makakapagpalakas sa iba? Halimbawa, nanghihina na yung iba. Sino po tutulong sa atin para magpalakas din sa iba nating kapatid, di ba? Tayo din po. Wala na yung ibang OM. Wala, nakalib sila, sila Ate Rufa, Kuya Elmar. Kailangan, pupunta kami ni Deacon, walang doon, walang mga leader doon. Wala malang nakikita, walang mga nanay. Di po ba? So, sa ganung bagay, nagkakaroon ng tulungan. Nakikita mo kung ano yung wala, ano yung meron. So, sa ganung bagay, yung pagkukulang ng church, kahit paano, naibibigay or nasusuportahan, especially ng mga leader, yung OM. Meron kaming team, yung OM. So, malaking bagay po yun. Naalala ko pa nga kami nila Pastora John, nagpunta kami ng Morong, si Deacon, dinalaw nila ng absent. So, nakaka-touch pala yung ganun, na-feel ko. Na-touch ako nung si Deacon dinalaw dahil absent siya. Natawa talaga ako. Sorry po. Natutuwa lang ako. Di ba, pag mayroong ganung pagkakaisa, tara, puntahan natin. Tara, absent siya. So, nakakatuwa talaga. Nagkaroon ng pagkakaisa na unity, nagkaroon ng pagmamahalan dahil wala yung isa kong kapatid. Hindi ako komportable or hindi ako masaya. Parang gano'n, di po ba? So, ayun nga po, yun lang yung maiiwan ko ngayon. Let's encourage one another to remain, to abide sa Panginoon. Yun lang po. Maraming po salamat. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tayo po manalangin. Yes, Lord, thank you for today. Thank you for tonight, Panginoon. Lord, na sinamahan mo kami hanggang dito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos, Panginoon. Mapagpatawad ka, Panginoon. Kung humihingi kami ng sincere heart to repent, Panginoon, pinapatawad mo kami. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos. Buhay ka, gising ka, nakatingin ka sa bawat isa ngayon, O God. Salamat sa mga buhay, sa mga pusong nandito, Lord. Patuloy, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, Lord. Pagmamahal, restore, Panginoon, kung ano yung nawala, ibalik mo, Lord, yung init nila, yung pagmamahal nila sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa natutunan namin, Panginoon, sa lesson sa John 15, Panginoon, no kung saan kami ay dapat manatili, Lord. Teach us to remain in you, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat, tinataas ka namin, Lord. Gusto namin mag-glorify ang pangalan mo, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang makilala sa buhay namin, sa lugar namin, sa ministry namin, sa simbahan namin, Lord. Ikaw po ang manguna. Let your will be done, Panginoon. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen.
sa kanyang team song. Announcement lang po, dinner time pero announcement from Pastor